Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. At kung makikita nyo sa picture natin ngayon, nandyan yung mukha ni former Senator Laila de Lima at itong si Secretary Remulla. Breaking news, ngayon lang, may desisyon na at itong si de Lima ay napawalang sala. Okay? Sa desisyon ng RTC branch Muntinlupa. Kaya yan, pag-usapan natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay ang reaksyon ni Secretary Boying Remulla sa paglaya nitong si former Senator Laila de Lima. Okay, yan ang ating... May video akong ipapakita sa inyo na mismo si Boying Remulla nagpa-interview mismo. Video, okay? Reaction niya dito. At also, ipapakita ko rin sa inyo video ni Senator Laila de Lima sa paglabas niya sa pagkatapos ng desisyon. Okay? May sinasabi siya doon sa video. So, ipapakita ko yan lahat. Pero bago yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, ito na nga, pag-usapan natin itong napawalang sala itong si former Senator Laila de Lima, no? Sa illegal drug trade. So, basahin natin yung balita. Ito yung nakalagay sa balita. ABS-CBN. Breaking news. Muntinlupa Court acquits former Senator Laila de Lima of conspiracy to commit illegal drug trading. According to her lawyer, attorney Philibon Tacardon. Okay? So yan, nakalagay yan. Former Senator Laila de Lima acquitted in second drug case. Sa GMA News naman, ito yung nakalagay sa kanilang balita. Acquitted o napawalang sala si dating Senador Laila de Lima sa ikalawa niyang drug case na hawak ng Muntinlupa RTC Branch 204. Pero hindi pa raw makakalaya si de Lima hanggat hindi mapagbigyan ang hiling niyang makapiyansa. Okay? So, ayan, nasa ano na yan. Meaning, kanina, napagsabi natin na nakalaya siya dito sa second drug case niya. Pero yet to be approved pa itong makapagpiyansa ba itong si de Lima. Okay? Sa nalalaman natin itong droga non-bailable ito, no? So ipapakita ko sa inyo ang sitwasyon after the decision. Okay, ipapakita ko sa inyo yan. Yan. Ito yung nangyari kanina. Answered prayers o ganun. Hindi natin maiiwasan. Siguro tuwang-tuwa itong si Laila de Lima kaya nagkaganyan. Magpapasalamat. May nagrarally pa sa labas na marinig nating may nagsisigawan. Ayan, sumisigaw yung mga tao. Okay. So yun ang video, no?
na itong si former Senator Leila de Lima, pagkatapos ng desisyon, ito yung kaganapan sa pagpunta niya sa kanyang yung parang bus going to sa kanyang kulungan. At nagsisigaw itong si de Lima na answered prayers at maraming salamat. Yan ang sabi niya. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang reaction ni Boying Rimulya, Secretary Boying Rimulya, sa pag-acquit kay former Senator Leila de Lima. Okay, ito yung video. Sec, reaction sa acquittal ni Senator Leila de Lima? Ano yan eh, the rule of law has prevailed. And Rule of law has prevailed, sabi niya. it just points out to us that the independence of the judiciary is a basic foundation of our democratic system. It's good for us. It just proves that things are working in our country. Sec, were you apprised of the reason for the acquittal? I haven't even read it, but Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao dito sa reaksyon ni Boying Rimulya. it's my reaction. Kasi ang daming nagagalit dito eh. Hindi ko pa nakikita yung decision, pero it could have gone either way. It just means that democracy is working. At this point, Sec, meron bang basis yung prosecutors to file a certiorari on the limited grounds of I have no idea. I haven't read the decision. But an acquittal is an acquittal. It has to be for exceptional circumstances where you file. This is one way of saying na itong si Rimulya ay nagrespeto sa rule of law. Dahil kahit kontrapartido itong si de Lima at si Rimulya, talagang papanig ka sa rule of law dahil yung anak mo na-acquit rin yun sa yung drug case ng kanyang anak, di ba? That kind of Ay, nako. So what's next for the prosecution po? Ano pong pwede nilang gawin? Ano naman yan eh. Even a year ago, 95% had been said and done already about this case. Kaya ayaw na namin galawin yan kasi we call that the principle of institutional continuity. We do not want to upset everything that the prosecutors are doing just because you arrived at the scene. Dapat dyan, you allow the institution to continue as it functions because it will continue way beyond our time also. Kaya ganun talaga yan. Sir, may isa pang case eh. Do you think mapagbibigyan na yung bail petition niya? Of course, ang court ang Still up to the court. I've always said that. I think I've been very consistent that we respect the independence of the judiciary. And it's up to the court. We've always said that way back from the very beginning. Okay, so yan ang reaksyon ni Rimulya na nirerespeto niya ang rule of law. No? It's up to the court kung bigyan ng bail itong si former Senator Leila de Lima. Okay? So ngayon, pabor ba kayo sa desisyon ng RTC Branch Muntinlupa sa second drug case ni Leila de Lima? Pabor ba kayo sa desisyon? Mag-comment, react kayo mga audience dito. Okay? So sa atin naman, yung reaction natin dyan, respetuhin natin ang batas. Alam ko maraming maraming nagulat dyan sa desisyon kay former Senator Leila de Lima na bakit na-acquit, ganun. Alam ko marami. Pero we have to respect the rule of law. Baka merong mga lack of evidence. Siguro, kasi napawalang sala itong si former Senator Leila de Lima. No? So malaki ang tsansa ni de Lima na makalabas talaga ito sa kulungan. At hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan dito at hindi ko rin alam kung ano ang magiging reaksyon nila kay Secretary Rimulya. Okay? Kasi meron siyang reaksyon rin dito eh. Okay? Ayaw ko ng pangunahan. Okay? So alam naman natin na itong si Rimulya ay medyo anong tawag nun? Maingay ito sa mainstream media sa mga interview. No? So, kayong mga audience ko dito, no? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito kung pabor ba kayo sa desisyon ng RTC Branch Muntinlupa. Okay?
204. Yan nakalagay dyan. Okay? Pabor ba kayo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So guys, hanggang dito na itong video ito. Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe and follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga hot topic ngayon. Okay? Sa issue sa Pilipinas. Okay? So hanggang dito lang itong video na ito. Have a great day and God bless sa inyong lahat.